Magsisisi ka na pumunta ka rito, Junmar. Papatayin na kita ngayong gabi. Magbabayad kayo ng lolo Sobi mo sa ginawa niya sa akin noon. Sisiguraduhin ko na hindi yun mangyayari. Tatapusin ko kung ano mang hindi natapos noon ni Lolo Sobi. Papatayin kita kasama ang mga alaga mong sigbin. Kilala ang mga panday na isang tao na gumagawa ng mga iba't ibang sandata tulad ng itak, bolo, punyal at espada. Ayon sa kwento, ang mga panday ay may mga tinataglay na kapangyarihan para maging matalas ang kanilang mga gawang espada o punyal na panlaban sa mga aswang. Kaya takot na takot ang mga aswang kapag patalim ang usapan. Ngunit hanggang saan ang kakayahan ng isang panday? Paano niya gagampanan ang kanyang tungkulin kung walang nagtitiwala sa kanya at maging siya ay walang tiwala sa kanyang sarili? Ang kwentong ito ay patutunayan ng isang masugid na tagapakinig sa ating channel. Siya si Junmar. Ang pangyayaring kanyang pinadala ay nangyari noong taong 1968 sa isang bayan ng Samar. Magandang araw po, Sir Proy. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Junmar. Matanda na ako at halos hindi ko na kayang sumulat, kung kaya't ipinasulat ko sa aking apo ang aking kwentong gustong ibahagi sa inyo. Naalala ko noong kabataan ko, mahilig akong sumama sa aking Lolo Sobi sa pagpunta sa bukid, sakay ng kalabaw na kanyang alaga. Madalas nga akong pinapagalitan nila ama at ina noon dahil hindi na ako umuwi sa bahay at kay lolo na ako halos natutulog gabi-gabi. Hindi ko rin malaman noon kung bakit malapit ako kay Lolo Sobi kahit na istrikto siya pagdating sa akin. Madalas niya akong sinusungitan at inuutusan sa mga gawaing bahay. Gustong-gusto ko kasi ang mga kwento niya na naranasan niya mismo. At gusto ko talagang malaman ang sikreto niya kung bakit ang lakas niyang makipaglaban sa mga aswang kahit ang tanda na niya. Kilala si Lolo Sobi na magaling na panday sa aming baryo. Marami sa kanyang nagpapagawa ng mga patalim dahil talagang maganda ang pagkakagawa niya at pulidong-pulido. Bukod pa roon, madalas kong marinig sa aming mga kapitbahay na ang gawa raw ng mga itak, punyal at bolo ni Lolo Sobi ay kinakatakutan ng mga aswang. Dahil doon ay mas ginusto kong malaman kung ano ang tinatago ni Lolo Sobi. Gusto ko rin maging isang panday na tulad niya. Noon nalaman ko na may kaibigan na isang engkanto si Lolo Sobi. Madalas kasi siyang tumungo sa gubat na nasa likuran ng kanilang bahay ni Lola Asunta. Kung minsan ay naabutan ko siya na may mga dalang pagkain at iniaalay niya iyon ng patago sa isang malaking puno ng balete. Palihim ko siyang sinundan ng araw na iyon nang tumungo ko sa kanilang bahay. May dala-dala na namang mga prutas si Lolo Sobi habang naglalakad patungo sa gubat. Dahan-dahan akong lumakad habang sinusundan siya. Ingat na ingat ako na hindi makagawa ng ingay para hindi niya ako mapansin o makita. Noong nasa harapan na siya ng puno ng balete, ay may kung anong salita siyang binigkas gamit ang ibang lengguwahe. Nagkubli ako sa isang malaking puno at sinilip ko siya. Pinatong ni Lolo Sobi ang mga dala niya sa isang pahabang mesa. Takang-taka pa ako dahil nagsasalita siya na mag-isa at parang may kausap. Kahit tignan ko naman ang kinaroroonan niya at ang buong paligid, wala naman akong makitang tao. Sa pag-aalala ay lumabas ako sa aking pinagtataguan at tumungo sa kinaroroonan ni Lolo Sobi. Tinawag ko siya ng malakas na ikinagulat niya naman. Noong makita niya ako ay agad na nanlisik ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumungo sa akin at hinawakan ang aking balikat. Galit na galit niya akong kinaladkad pabalik sa kanilang bahay.
Sinisigawan niya ako na hindi ko dapat daw siya sinundan. Wala daw dapat akong malaman dahil pwede ko itong ikapahamak. Hindi ko maunawaan noon si Lolo Sobi kung bakit galit na galit siya sa akin. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili at sinagot ko siya. Tinanong ko siya kung ano ang sikreto niyang tinatago at bakit nagagalit siya sa akin gayong wala naman akong ginagawang masama. Doon na sumali si Lola Asunta. Sinabihan niya si Lolo Sobi na sabihin na sa akin ang totoo para hindi na raw ako maging makulit. Napahilamos si Lolo Sobi sa kanyang muka at naupo sa kahoy na silya. Tinawag niya ako at pinaupo sa kanyang harapan. Noon ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang buhay sa akin. Ayon sa kanya, bata pa lamang daw siya ay lapitin na siya ng mga engkanto. Akala nga ng mga magulang niya noon ay baliw siya dahil kung ano-ano raw ang ginagawa niya at madalas na may kausap siyang hindi nakikita. Sinabi rin ni Lolo sa mga magulang niya ang tungkol sa mga engkanto pero hindi siya ng mga ito pinaniwalaan. Pinagtabuyan siya ng kanyang mga magulang dahil sa takot na malas ang maging dala niya sa buong pamilya. Akala pa ni Lolo ay mamamatay na siya noon sa gutom dahil mag-isa na lang siya at walang makain. Kung hindi raw siya binigyan ng ginto ng kaibigan niyang engkanto, ay baka raw namatay na siya sa gutom. Ginamit ni Lolo Sobi ang mga gintong bigay sa kanya ng engkanto para makapagsimula sa buhay. Nabuhay siya kahit na mag-isa sa tulong ng mga ito. Nang naging binata na raw si Lolo Sobi, binigyan siya ng isang bato ng kaibigan niyang engkanto. Ang tawag daw roon ay mutya ng bato. May kakayahan iyong patigasin ang kanyang katawan at ang kanyang sandata na hinding-hindi matatalo ng kanyang magiging kalaban. Pero ang kapalit ng mutya na iyon, kinakailangan niyang panatilihin ang kapayapaan sa buong baryo, ipagtanggol ang mga inaapi at protektahan ng mga tao mula sa mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Binigyan din siya ng isang tabak ng engkanto kung saan lilitaw lang ito sa oras na lalaban siya. Simula raw noon pumapanday na ng mga sandatang patalim si Lolo Sobi para matulungan ang mga tao sa baryo namin. Isa pa ay nakahiligan na niya ang gumawa ng mga tabak. Noong naging asawa raw niya si Lola Asunta at nagkaroon ng sariling pamilya, ay madalang na niyang gawin ang kanyang tungkulin. Kinausap daw siya ng kanyang kaibigang engkanto kung pwede niyang ipamana ang mutya ng bato at ang makapangyarihan tabak sa magiging anak niyang lalaki. Subalit hindi pinalad silang dalawa ni Lola Asunta at puro lahat na babae ang kanilang naging anak. Dahil roon ay si Lolo Sobi ang nagpatuloy ng misyon hanggang sa dumating raw ako sa kanilang buhay. Kinausap raw siya ng kaibigan niyang engkanto na ipasa sa akin ang kanyang tungkulin kapag dumating ako sa tamang edad. Pero hindi pumayag si Lolo Sobi sa kagustuhan ng kanyang kaibigan. Ayaw niya raw na malagay sa panganib ang aking buhay at ipasa sa akin ang isang mabigat na tungkulin. Kaya't palagi niya akong tinataboy at pinapagalitan upang lumayo ang loob ko sa kanya. Nang sa ganun ay mailayo niya ako sa kapahamakan. Subalit hindi raw niya inaasahan na mas gusto ko pa ang mapalapit sa kanya. Pagkatapos ng pagkukwento ni Lolo Sobi, sinabi ko sa kanya na gusto kong maging katulad niya, na gusto ko ring makatulong sa aking kapwa at puksain ang kasamaan sa mundo. Umiling naman si Lolo Sobi sa akin at mariin niya akong tinanggihan. Pero pinilit ko siya noon at hindi ko siya tinigilan hanggang sa pumayag siya. Simula noon ay sinanay na ako ni Lolo Sobi sa paghawak ng tabak at kung paano ang makipaglabang gamit iyon. Tinuruan niya rin ako sa paggamit ng suntok at sipa. Pinalakas ko ang aking katawan at pinagtibay ang aking kalooban. Noong nagbinata na ako at nakita niyang handa na ako sa kahit na anong laban, isinama niya ako sa gubat para ipakilala sa kanyang kaibigang engkanto. Nakaramdam ako ng takot noon, Sir Proy. Yun kasi ang unang pagkakataon
na makakakita ako ng engkanto simula noong ipinanganak ako. Nakatayo ako noon sa likuran ni Lolo Sobi habang tinatawag niya ang kanyang kaibigan. Hindi ko mapigilan ng kabahan habang hinihintay naming dalawa ang pagdating ng kanyang kaibigan. Naggalawan ang mga sanga ng balete. Maging ang mga daon ay nalagas dahil sa malakas na ihip ng hangin. Hanggang sa ilang sandali pa, nakita ko ang paglitaw ng isang nilalang na kakaiba. Natuod ako sa aking kinatatayuan habang nakatingin sa kaibigan ni Lolo Sobi. Ang katawan nito ay tulad ng isang tao, ngunit ang mukha ay maihahalin tulad sa isang kambing. May hawak siyang isang tungkod na may bilog na patulis sa dulo, habang ang kanyang mga mata ay titig na titig sa akin. Hanggang sa ipinakilala ko ni Lolo Sobi sa kanya. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Bikam. Tinawag niya ako para lumapit sa kanya, pero hindi ko nagawa. Hindi ako nakapagsalita at nanatili lamang akong tulala. Tumawa naman ang nilalang at sinabi sa akin na alam niyang natatakot ako sa kanya. Wala naman daw na kailangan na ikatakot dahil mabait naman daw siya sa mga taong mabait. Pero kinasusuklaman niya ang mga taong masama. Dagdag pa ni Bikam, ikinatutuwa raw niya na tinanggap ko ang tungkulin na ipinasa sa akin ni Lolo Sobi. Hindi na daw siya makapaghintay, nagabayan sa aking pakikipaglaban. Nagtagal pa kami roon ng kalahating oras ni Lolo Sobi dahil maraming habilin si Bikam tungkol sa mutya ng bato at ang tabak na bigay niya kay Lolo. Kinakailangan magsagawa daw ng ritual si Lolo bago iyon ipasa sa akin. Hindi ko na rin halos maintindihan ng kanilang pinag-uusapan dahil okupado ang isip ko kung paano ako magsisimula. Naramdaman ko na lamang ang pagtapik sa aking balikat ni Lolo Sobi. Tapos na silang mag-usap ni Bikam at nakalis na ito. Habang pauwi kami ni Lolo Sobi, sinabi niya sa akin na mabait si Bikam at wala itong gagawing masama sa akin. Kung kaya huwag akong matakot sa kaibigan niya. Simula raw sa araw na iyon, kaibigan ko na rin si Bikam. Dagdag pa ni Lolo Sobi, ipapasa niya sa akin ang mutya ng bato at ang makapangyarihan niyang tabak oras na makatuntong ako sa aking edad na 20. Hanggang sa dumating nga ang araw ng kaarawan ko. Sa gabi ng aking kaarawan ay tinawag ako ni Lolo Sobi sa kanyang silid. Pinaluhod niya ako sa kanyang harapan at binuhusan ng tubig sa aking ulo. Walang katapusan ang pagbigkas niya ng mga salita na parang bang nagdarasal. Pagkatapos nun pinatingala niya ako sa kanya at sinabihan na ulitin ko ang mga binibigkas niya. Sinunod ko naman si Lolo Sobi hanggang sa matapos ang ritual ay ibinigay niya sa akin ng mutya ng bato na isang kwintas at ang makapangyarihang tabak. Ipagpatuloy mo ang aking tungkulin, Apo. Huwag ka rin titigil sa paggawa ng mga sandata. Alam ko na may natutunan ka sa mga itinuro ko. Tandaan mo na tulungan mo ang mga nangangailangan at puksain mo ang mga masasamang nilalang sa mundo. Inaasahan at pinagkakatiwalaan kita sa bagay na ito, Apo. Nakangiting sambit niya noon sa akin. Tumango naman ako kay Lolo at saka ngumiti. Tinignan ko ang hawak na tabak. Ramdam ko mula roon ang malakas na enerhiya na dumadaloy sa buo kong katawan na kumukontrol sa suot kong kwintas. Humigpit ang pagkakahawak ko sa tabak at tinignan si Lolo Sobi. Hinimas niya ang aking buhok habang naluluha siyang nakatingin sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang problema, subalit hindi niya ako sinagot. Sa halip ay niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabihan na palagi akong mag-iingat sa aking paglalakbay. Hindi ko akalain na iyon na rin pala ang huling pagkakataon ko na makasama siya. Sa mismo kong kaarawan ay namatay si Lolo Sobi. Naging malungkot ako sa pagkawala niya, pero panandalian lamang iyon. Sabi sa akin ni Bikam ay parte iyon ng proseso sa pagpasa ng mutya ng bato at tabak sa akin. Alam na raw ni Lolo Sobi ang mangyayari sa kanya, kaya dapat ay tatagan ko ang aking kalooban.
hanggang sa dumaan ng ilang buwan at namatay rin si Lola Asunta. Labis na lungkot ang aking nadama at ng aming buong pamilya sa kanilang pagkawala. Pero nagpatuloy kami sa buhay at lumaban. Iyon na rin ang simula ng pagbabago sa aking buhay. Sinimulan ko na ang tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ni Lolo Sobi. Nagalit naman sa akin ang aking mga magulang. Ilang beses nilang sinubukin na kausapin ako para iwan ko na ang iniwan sa akin ni Lolo Sobi. Pero hindi ako nakinig sa kanila at ipinaglaban ko yon. Dahil doon hinayaan nila ako, ngunit ramdam ko na hindi na tulad sa dati ang samahan namin. Naging kilala akong panday sa aming baryo. Marami sa akin ang nagpapagawa ng kanilang mga patalim dahil naman ako raw ang aking galing kay Lolo Sobi. Tuwing gabi naman ay tumutugis ako ng aswang at masasamang elemento para protektahan ang mga tao. 3 taon nang nakalipas, simula noong ipasa sa akin ni Lolo Sobi ang kanyang tungkulin. Masasabi ko na magaling na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang at biyasa na ako sa paggawa ng mga patalim. Isang araw noon, abala ako sa pagpapatalim ng isang punyal nang tumungo sa akin si Kapito. Siya ang masasabi kong totoong kaibigan sa baryo na iyon. Siya lang din ang tanging nakakaalam ng sekreto ko bukod sa aking pamilya. Nang mga panahon na iyon, nagsarili na ako sa buhay. Umalis ako sa bahay namin at nabuhay na mag-isa para lamang hindi madamay ang pamilya ko sa kapahamakan. Pero nanatili pa rin akong nagmamatsyag sa kanila. Pagdating sa aking kinaroroonan ni Kapito, ay agad niyang iniabot sa akin ng isang mahabang itak. Sinabi niyang patalimin ko iyon dahil kinakailangan niya maging handa sa pagsapit ng gabi. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinagot naman niya ako na nabalitaan niya sa ibang baryo ang pagkamatay ng isang batang sakitin. Tinignan niya ito ng albularyo at sabi ng albularyo sigbin ang may gawa noon. Kaya kinakailangan kong protektahan ng anak ko na may sakit, Junmar. Hindi ba ang sigbin ay punteryang patayin iyong mga may sakit na? Wika ni Kapito na puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Kinuha ko ang itak na gusto niyang ipahasa sa akin. Hinawakan ko iyon at mariin na nagdasal para bigyan iyon ng kaunting proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Huwag kang magalala, Kapito. Ako na ang bahala dito. Ihatid ko sa bahay niyo oras na matapos ko na. Pero maglagay ka ng asin at buntot ng pagi sa bawat sulok ng bahay niyo. Lalong-lalo na sa tabi ng anak mo. Ako na ang bahala na hanapin ang sigbin na iyan. Tumango naman sa akin si Kapito at nagpasalamat. Nagtagal pa siya ng ilang sandali sa bahay habang pinag-uusapan namin ang nangyari sa kabilang baryo. Hindi lang daw nangyari iyon ng isang beses, kundi 4 na beses na. Kaya sunod-sunod ang nababalitang patay. Natatakot na raw ang ibang baryo sa aming nayon dahil sa balitang ito. Kung hindi raw sa malubhang sakit na matay, minsan daw namamatay sa pagtulog. Takang-taka ko dahil hindi man lang naramdaman ng aking mutya na may masamang aswang na pala sa kabilang baryo. Noon ko napagtanto na dapat pala malapit ako sa kinaroroonan nito para malaman ko. Sinabihan ko naman si Kapito na balaan ng ilang baryo na mag-iingat sa mga taong nakakasalamuha nila. Hanggang sa tumungo ako sa gubat kung saan nakatira si Bikam. Pumasok ako sa isang mayabong na puno ng balete. Pagkarating ko sa loob ay naggalawan ng mga sanga para itago sa kung sino man ang mapunta sa lugar na iyon. Ilang sandali pa ay nagpakita sa akin si Bikam. Sinabi ko sa kanya ang nabalitaan ko mula kay Kapito. Tumango sa akin si Bikam at sinabi na pagmamay-ari ng isang malakas na aswang ang sigbin na nagkakalat ng lagim sa aming nayon. Kinakailangan ko na kumilos bago pa may mabiktima itong bago. Mahigpit na bilin sa akin pa ni Bikam na kinakailangan ko raw patayin muna ang sigbin bago ang may hawak dito. Nagpasalamat naman ako sa kanya pagkatapos ng aming pag-uusap. Pinaalalahanan niya pa ako na dasalan ko ang aking mutya at ang tabak
na nasa akin bago ako sumabak sa isang laban. Dagdag pa ni Bikam, kung kinakailangan ko raw ng tulong ay tawagin ko lang siya. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay bumalik na ako sa bahay para maganda sa pagharap ko sa sigbin. Hinanda ko ang aking tabak na kinatatakutan ng mga aswang, kung saan isang sugat kulang sa kanila nito ay mamamatay na. Ngunit alam ko na kinakailangan ko pa rin mag-ingat kahit na may mutya ako ng bato kung saan pinapatigas nito ang aking katawan. Hindi dapat ako magpakampante, lalo na at hindi ko alam kung ganong kalakas ang aswang na sinabi sa akin ni Bikam. Pagsapit ng dilim ay nagsimula na akong maglibot sa aming buong baryo. Pinanatili ko ang aking pakiramdam sa mutya kong suot dahil ito ang makapagtuturo sa akin kung saan ang kalaban. Noong nakalampas na ako sa aming baryo patungo sa kabilang baryo, napatigil ako sa aking paglalakad. Nakarinig ako ng munting kaluskos na nagmumula sa aking likuran. Lumingon ako at pinatalas ang aking paningin sa dilim. Pinalakas ko rin ang aking pakiramdam. Hanggang ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pag-init ng suot ko mutya. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking tabak habang hinihintay na sugurin ako ng nilalang. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng isang matinis na tunog. Hinanap ko ito hanggang sa kusa itong lumabas mula sa pinagtataguan. Isang malaking aso ang sumalubong sa akin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. May mahabang buntot at dila. Matatalas at mahaba ang kanyang mga pangil. Nakatuwad ito dahil mas malaki ang kanyang mga paa kaysa sa kanyang katawan. Tumatawa ito habang nakatingin sa akin. Noon lamang ako nakaramdam ng kaunting kaba dahil iba ang pakiramdam ko sa sigbin na iyon nakaharap ko. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Akala ko ay nahihirapan siyang maglakad dahil sa malaki niyang bias, subalit hindi. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa aso. Tinakbo niya ang distansya na namamagitan sa aming dalawa at agad akong sinugod. Sa bilis niya ay hindi ko agad siya napansin kaya't nahampas niya ako ng kanyang buntot. Malayo ang nilipad ko. Bumulusok ako sa ere at bumagsak sa lupa, saka gumulong-gulong. Tumawang muli ang sigbin habang nakatingin sa akin. Sinabi pa niya na matagal na raw nila akong hinahanap ng kanyang amo para patayin. Kinasusuklaman nila ang panday na tulad ko na may taglay na isang tabak na makapangyarihan. Subalit hindi raw niya inaasahan na isa akong mahinang nilalang. Hindi raw tulad ng isang panday na nakaharap nila noon na malakas at muntik na silang mapatay. Nang sabihin niya iyon, alam ko na kung sino ang kanyang tinutukoy. Iyon ay si Lolo Sobi. Naisip ko noon na isa pala ito sa mga nakalaban ni Lolo na hindi niya napatay. Kaya't sumagi sa isipan ko na mukhang mahirapan ako sa pakikipaglaban dito dahil nagtataglay ito ng kakaibang lakas. Kahit ano pang sabihin mo, hinding-hindi mo ako masisindak, wika ako sa nilalang. Mabilis ko na siyang nilusob habang nakaamba ang hawak kong tabak. Hindi nagdalawang isip ang sigbin at sinalubong niya ako. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at saka pinakiramdaman ng galaw niya. Bigla akong pumailalim at dumaan ako sa kanyang tiyan habang nakataas ang tabak sa aking kamay. Nasugatan ko ito sa katawan dahilan para manghina ang sigbin. Tumulo ang dugo nito mula sa sugat niya sa tiyan. Hindi siya makapaniwala na nakatingin sa akin. Nanghihina siyang lumakad at pagewang-gewang. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Tumakbo kong muli patungo sa kanya. Nakaamba ang hawak kong tabak na putulin ng kanyang ulo nang hindi ko inaasahan ang paparating niyang buntot. Hinampas ako nito ng malakas. Tumilapon ako sa lupa pero hindi ako nakaramdam ng kahit na anong sakit sa katawan dahil iyon sa tulong ng mutya ng bato. Galit na galit ang sigbin habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Bumabagal at bumibigat na rin ang hininga niya dahil sa sugat. Unti-unti nang tumatalab ang kapangyarihan ng aking tabak kung saan sinusunog nito ang kalamnan ng nilalang.
Ngumiti ako at sinabihan ng Sigbin na ituro na kung nasa ng kanyang amo. Ngunit hindi siya sumagot. Salip ay tumawa ito at buo ang loob na sumugod sa akin. Hinanda ko ang aking sarili sa kanyang paglusob at walang pag-aalinlangan na pinutol ko ang kanyang ulo. Gumulong-gulong ang ulo niya sa lupa habang nangingisay ang katawan nito. Akala ko ay tapos na ang laban ko sa Sigbin. Subalit nabigla na lamang ako nang dumating ang isa pang kauri nito. Mas malaki ito sa nauna kong kalaban. Nag-aapoy ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Akma na sana akong susugod dito nang mabilis nitong pinulot ang ulo ng napatay kong Sigbin. Pagkatapos nun ay tumakbo ito ng matulin. Napamura ako ng sunod-sunod at sinundan ko ito. Mabilis itong tumakbo kaya hindi ko ito inabutan. Bigla na lamang itong naglaho sa dilim at hindi ko na ito nakita. Pinakiramdaman ko naman ang aking suot na mutya kung nagiinit iyon para malaman ko kung nasa malapit pa ang Sigbin. Ngunit nang hindi ko na maramdaman ang init nito ay napabuntong hininga na lamang ako. Narinig ko naman ang bulong ng hangin at pakiramdam kong may gabay na nagtutulak sa akin. Sinundan ko ang direksyon na tinuturo ng aking tabak. Bigla ko na lamang naramdaman ang bilis ng tibok ng aking puso hanggang sa tumigil ako sa isang parte ng gubat. Sa bawat hakbang ko ng mga sandaling iyon, nakarinig ako ng mga kaluskos at mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Hinigpitan ko ang hawak sa tabak para ihanda ang aking sarili sa anumang panganib. Hindi nagtagal, narating ko ang isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga baging at halaman. Habang nakatingin ako sa lumang bahay, naramdaman ko ang mas matinding enerhiya. Tanda na naroon nagtatago ang hinahanap kong Sigbin at ang aswang nitong amo. Tahimik akong lumapit sa may pinto. Pinakikiramdaman ng bawat sandali. Akma ko na sanang hahawakan ng pinto para itulak ito nang bigla na lamang sumiklab ang isang malakas na hangin. Bumukas ng malakas ang pinto at nakita ko sa loob ng bahay ang mga mata ng Sigbin na nagmamasid mula sa kadiliman. Inilabas ko ang aking tabak. Umigting ang aking mga panga. Ramdam ko ng mga sandaling iyon ang lakas na bumabalot sa akin. Nagpatuloy ako sa paglapit sa loob ng lumang bahay. Hindi ko maalis ang aking paningin sa dalawang pares ng mata ng Sigbin. Ngunit isang kisap mata ko lang, bigla na lamang itong nawala. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang maramdaman sa aking kaliwang tenga ang isang mabigat na hininga ng Sigbin at malademonyong halakhak ng aswang nitong amo. May malakas na kamay ang humampas sa akin, dahilan para tumilapon ako sa dingding ng bahay. Gawa iyon sa pawid kung kaya't nasira iyon at tumilapon ako sa labas. Ngunit kahit anong hampas nila sa akin, hinding-hindi ko yun nararamdaman at hindi ako nasusugatan. Pagtayo ko mula sa pagbagsak ay lumitaw ang aswang. May matalim na tingin na tila gustong tumagos sa aking kaluluwa. Normal ang kanyang anyo tulad ng isang tao. Sa tansya ko ay nasa edad 50 na siya. Nanatili sa kanyang likuran ng alaga nitong Sigbin at mukhang binabantayan ang kilos ko. Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang sinira mo ang misyon ng alaga ko ngayong gabi? Sambit ng aswang habang nakangisi. Hindi naman ako natinag. Iniangat ko ang aking tabak at buong tapang na sumagot. Narito ako para tapusin ang kasamaan mo at ng iyong alagad. Tugon ko sa aswang. Tumawa naman siya habang nakatingin sa akin. Ilang sandali pa ay nanlilisik ang mga mata niya. Sa kaunti-unti siyang yumuko. Nasira ang suot niyang damit nang maglakihin ang kanyang mga braso at dibdib. Bumakat ang mga ugat niya sa katawan habang sumisigaw ng malakas. Napanghiwi ako dahil sa ingay na pinapakawalan niya. Masakit iyon sa tenga dahil sa matinis niyang boses. Tinubuan ito ng mga pangil. Naghabaan ng mga kuko. Humaba ang dila at naglaway na parang gutom na gutom. Napakapangit ng itsura nito. Kamukha niya ang isang asong nauulol. Magsisisi ka na pumunta ka rito, bata.
Papatayin na kita ngayong gabi. Magbabayad kayo ng lolo Sobi mo sa ginawa niya sa akin noon, wika ng aswang. Sisiguraduhin ko na hindi yun mangyayari. Tatapusin ko kung anumang hindi natapos noon ni Lolo Sobi. Papatayin kita kasama ang alaga mong Sigbin. Tugon ko naman dito. Mas lalo namang nagalit ang aswang nang marinig niya ang sinabi ko. Inutusan niya ang kanyang alagang Sigbin na sugurin ako sa mga sandaling iyon. Ngunit mabilis akong umiwas nang hampasin ako ng buntot nito. Lumiyad ako nang akma ako nitong sasaksakin nang mahaba nitong kuko sa aking dibdib. Ang aswang naman ay hindi nag-aksaya ng oras. Agad siyang tumungo sa aking likuran at ibinoon sa aking likuran ang kanyang mga kuko. Napangiti ako nang nabali ang mga iyon. Nang lingunin ko ang aswang ay nanlalaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Mabilis kong hinataw sa kanya ang aking hawak na tabak. Subalit mabilis siyang nakaiwas. Bigla naman akong hinawakan ng Sigbin sa aking paa at ibinalibag sa lupa. Hindi ko napansin ang atake nito dahil naagaw ng atensyon ko ang kanyang amo na aswang. Naisip ko noon na kapag hindi ko agad sila tinapos na dalawa, mapapagod lang ako sa pakikipaglaban sa kanila. Tinakbo ko ang distansya namin ng aswang at ng alaga nitong Sigbin. Nagpalitan kami ng mga atake. Sa bawat galaw ko, ramdam ko ang gabay ng tabak na tila may sariling isip at alam kung saan pupuntirya. Napatras ang Sigbin nang masugatan ko ito sa may hita. Ang aswang naman ay tila nawalan ng tiwala sa sarili nang makitang hindi ako basta-bastang natitinag. Tinignan niya ang kanyang alagang Sigbin nang magsimula itong magpakawala ng matinis na ingay. Tila ito ay nasasaktan habang hawak-hawak ang hita niya kung saan ko ito nasugatan ng aking tabak. Nilapitan ito ng aswang at saka kinagatan leeg ng Sigbin. Mas lalo namang sumigaw ang Sigbin. Nanginig ito at nangisay sa lupa na parang sinaniban. Nanlaki ang mga kalamnan nito. Noon ko napagtanto na binigyan ito ng aswang ng lakas para hindi tumalab ang dalit ng aking tabak sa kanyang alaga. Wala ring silbi ang ginawa mo sa kanya, aswang. Pansamantala lamang siyang lalakas, pero mananatili pa rin ang dalit ng aking tabak sa kanyang katawan. Unti-unti nitong lalamunin at susunugin ang kalamnan ng pinakamamahal mong alaga. Sambit ko sabay ngisi sa aswang. Nanlisik ang mga mata niya nang lingunin ako. Tumahimik ka. Papatayin rin kitang panday na antingero. Pero kung sakaling hindi kita mapatay, sigurado akong may gagawa nun para sa akin. Sa isang mabilis na galaw, sinugod ko ang aswang at sinaksak ang kanyang puso gamit ang hawak kong tabak. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid habang unti-unting nawawala ang kanyang anyo. Ang Sigbin naman ay tumakbo palayo, sugatan at natatakot. Mas ibinaon ko pa ang tabak sa puso ng aswang. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Sumuka siya ng itim na likido at napaubo. Naramdaman ko ang panginginig niya. Hinawakan niya ang aking kamay para pigilan ako sa pagbaon pa ng tabak. Subalit hindi ko siya hinayaan. Hinugot ko ang tabak mula sa kanyang dibdib at muli iyong ibinaon. Mas lumakas ang kanyang alingaw-ngaw kaysa sa una. Makaraan naman ng ilang sandali, huminto ang kanyang panginginig at nawalan na ng hininga. Hinugot ko ang aking tabak at hinayaan ang aswang na bumagsak sa lupa. Gumawa ako ng apoy at mabilis kong sinunog ang katawan ng aswang para masigurado kung hindi na ito makapambiktima pa. Tinignan ko ang kagubatan kung saan tumungo ang Sigbin. Agad naman akong kumilos at sinundan ang dinaanan nito. Hinabol ko siya kahit na mas mabilis siya kaysa sa akin. Hinawakan ko ang aking tabak na hawak. Inilagay ko ang lahat ng aking lakas doon at malakas ko yung inihagis patungo sa direksyon ng Sigbin. Lumipad ito papunta sa likuran ng Sigbin. Bumaon ang aking tabak sa likuran ng nilalang dahilan para bumagsak ito sa lupa. Binilisan ko pa ang aking pagtakbo hanggang sa narating ko ang kinaroroonan nito. Naghihingalo ito nang naabutan ko habang nakadapa.
Binunot ko ang tabak na nakabaon sa kanyang likuran. Para itong nagmamakaawa sa akin nang unti-unti siyang gumapang palayo. Pero alam ko na ang isang tulad niya ay walang pagbabago at pagsisisi. Walang katumbas ang buhay niya sa mga taong naging biktima niya. Kaya walang pag-aalinlangan na pinutol ko ang ulo nito at sinunog. Kumuyom ang aking kamay. Dahil sa wakas ay nabigyan ko rin ng hustisya ang mga taong pinatay nila na lumalaban pa sa buhay. Pabalik na ako sa aking bahay nang marinig ko si Bikam na tinawag ang aking pangalan. Binati niya ako dahil sa aking nagawa. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil kung hindi niya dinagdagan ng lakas ang aking tabak, hindi ko rin magagawang patayin ang aswang at ang sigbin nitong alaga. Sinabi niya rin sa akin na maging handa raw ako sa mga susunod na araw dahil hindi lang daw si Dimas ang aking kalaban. May darating pa raw na kasamaan sa aming baryo. Tumango ako sa kanya at sinabing paghahandaan ko ang araw na iyon. Kinabukasan, noong tumungo ako sa bahay ng aking kaibigan ni si Kapito para ihatid sa kanya ang itak na pinatalas sa akin, tinignan ko rin ang kanyang anak na may sakit. Sinabi sa akin ni Kapito na pinatignan niya na ito sa albularyo at may pag-asa pa raw na gumaling ito. Pinayuhan din siya na dalhin ang kanyang anak sa ospital para maagapan ito ng gamot. Napahinga naman ako ng maluwag dahil kahit papano ay may pag-asa pa na gumaling ang anak ng aking kaibigan. Doon na rin ako pinakain ng aking kaibigan sa kanila ng tanghalian. Ayaw ko pa sana, kaso mapilit siya kung kaya't pumayag na rin ako. Hanggang sa lumipas ang mga araw, wala naman akong kakaibang nabalitaan sa aming buong nayon. Nagpapasalamat ako dahil walang masasamang nilalang ang tumungo sa aming nayon at kahit papano ay naging payapa. Hanggang sa binisita ko ang aking pamilya ng isang umaga. Napatigil si tatay habang nagsisibak ng kahoy nang makita ako. Lumapit ako sa kanya para bumati. Subalit tinignan niya lang ako at hindi pinansin. Hanggang sa mga sandaling iyon, galit pa rin siya dahil sa pinili kong landas. Lumabas naman noon si nanay ng bahay. Nang makita niya ako ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Kahit papano ay napatawad na rin ako ni nanay dahil sa aking naging desisyon. Pero masakit pa rin dahil hindi pa rin ako matanggap-tanggap ni tatay at parang baliwala na lamang ako sa kanya. Doon na ako pinakain ni nanay sa bahay. Kinapalang ko na rin ang mukha ko kahit na alam kong hindi ako gustong kaharap ni tatay. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na masilayan man lang silang lahat at makasama ng kahit na saglit. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng 3 lalaki sa aming lugar. Nagsimula lamang iyon noong dumating sa aming baryo si Castor at ang asawa nitong si Emily. Halos 1 linggo nang naninirahan sa aming baryo ang mag-asawa ay nagkalat na daw agad sila ng lagim. Ayon sa usap-usapan, aswang daw ang napangasawa ni Castor. Maski ang pamilya ng lalaki ay pinagdududahan ng babae dahil sa kakaibang kilos nito. Nagtataglay ng kakaibang ganda naman si Emily. May makinis at maputing kutis. Madalang din itong lumabas ng bahay at makipag-usap. Pero ang mas lalo raw nakapagtataka nang biglang nangayayat ang asawa nitong si Castor. Para daw itong lantang gulay dahil sa kapayatan at pamumutla na parang naubusan ng dugo. Dahil sa mga nalaman ko, ay naisipan kong manmanan ng asawa ni Castor. Gusto kong masiguro kung siya ang aswang sa kanilang mag-asawa. Pero masyado itong mailap dahil hindi madalas lumalabas ng bahay. Kaya hindi ko malaman kung isa itong aswang o normal na tao. Isang gabi ay naisipan kong tumungo sa bahay nila Castor at Emily. Tahimik akong nagmanman sa labas ng kanilang bahay. Tapos sinintay ko silang matulog na dalawa. Ingat na ingat ako sa bawat hakbang ko patungo sa dingding kung nasa ng kanilang silid. Subalit napatigil ako nang makita ko ang isang batang lalaki na kapatid ni Castor. Nakasilip ito sa isang butas sa dingding. Pinagmasdan ko ang bata kung ano ang ginagawa nito. Hanggang sa bigla na lamang itong nanginig at takot
na umatras papalayo sa may dingding. Agad ko naman siyang nilapitan, sabay takip sa kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Gulat na gulat siya nang lingunin ako, pero agad namang siyang napahinga nang makilala ko. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang ginagawa roon. Ang sabi naman niya ay naroon siya para malamang kung ano ang nangyayari sa kanyang Kuya Castor at kung ano ang sikreto ng asawa nitong si Emily. Pinatahimik ko siya at pinanatili sa kanyang pwesto. Dahan-dahan akong lumapit sa butas kung saan ang kapatid ni Castor sumilip kanina. Noong nakasilip na ako, hinanap ko kung saan ang mag-asawa. Kumunot ang noo ko nang makita ang ginagawa ni Emily kay Castor. Kinagatan nito ang daliri ng lalaki at masayang sinipsip ang dugo. Umungol si Castor na parang nasasaktan at naghihingalo ng mga sandaling iyon. Nilingon ko ang kapatid ni Castor at sinabihan ko siyang umalis doon at umuwi sa kanila. Ayaw pa sana nitong umalis dahil gusto nitong iligtas si Castor. Pero sinabihan ko siya na ako na ang bahala roon. Dahil kapag nanatili siya roon, baka siya ang isunod ng aswang na si Emily. Tumango naman sa akin ang bata at kumaripas na siya ng takbo pabalik sa kanilang bahay. Ako naman ay mabilis na pumasok sa bahay ng mag-asawa. Tumungo ko sa silid ng dalawa at malakas na binuksan ang pintuan. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Emily nang makita niya ako. Nabitawan niya ang kamay ng kanyang asawa. Mabuti na lamang at hindi nito tuluyang pinatay si Castor. Nanlilisik ang mga mata ni Emily nang tumingin sa akin. Lumabas ang 4 na pangil nito. Unti-unting tinubuan ng ugat ang kanyang mukha at buong katawan. Naging kulubot ang mga balat nito. Ang buhok nitong tuwid ay kumintab at bigla na lamang nagtaasan at naging katulad ng parang isang walis. Sumigaw siya ng napakatinis habang lumiliyad ito. Narinig ko ang pagkapunit ng kanyang balat sa likuran at pagkabali ng kanyang mga buto. Kitang-kita ko ang paglabas ng kanyang 2 pakpak mula roon. Malakas niyang ikinumpas ang kanyang 2 pakpak at naglikha iyon ng malakas na hangin. Mabilis siyang lumipad at dumaan sa bubong. Napamura ko nang mapagtanto ko na tatakas siya. Sinundan ko ito sa labas at sinigawan ko siyang harapin niya ako. Tumigil siya at tinarap ako ng mga sandaling iyon. Bumaba siya sa bakuran ng kanilang bahay at saka ngumiti sa akin. Pinagmasdan niya ako ng maigi at makaraan ng ilang sandali ay tinawanan niya ako. Sinabihan niya ako na wala siyang oras na kalabanin ako dahil daw hindi naman ako mananalo laban sa kanya. Sinagot ko naman si Emily na hindi namin malalaman kung sino ang mananalo kung hindi niya ako kakalabanin. Dagdag ko pang sabi sa kanya na natatakot lamang siyang matalo kaya ayaw niya akong kalabanin. Galit na galit siya nang marinig ang sinabi ko. Mabilis siyang sumugod sa akin. Nagpalitan kami ng atake sa bawat isa. Mas mabilis siyang kumilos dahil sa kanyang pakpak. Lumipad siya pa itaas at bumulusok papunta sa akin. Pinadaanan niya ako ng kanyang pakpak at mabilis na hinampas. Dumapa naman ako sa lupa para hindi niya ako maabot. Umikot-ikot siya sa aking uluhan at mukhang naghahanap ng pagkakataon na atakihin ako at kung paano ako tatapusin. Ngumiti naman ako saka tumayo. Muli siyang bumulusok at agad din naman akong yumuko. Inis na inis siyang muling sumugod sa akin. Kinuha ko na ang pagkakataon na iyon para hawakan siya sa kanyang paa at malakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Sumadsyad siya sa may damuhan dahilan para mabali ang kanyang pakpak. Tinakbo ko ang distansya naming dalawa at agad kong pinagbububutas ang kanyang pakpak. Sigaw na ng sigaw sa sakit si Emily. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa hampasin niya ako gamit iyon. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng pagkabali ng kanyang pakpak at ang pagbutas ko ay nagagalaw pa rin niya. Natigil ako sa pag-atake kay Emily nang marinig ko ang sigaw ni Castor. Nagising na siya at kitang-kita niya ang labanan naming dalawa ng kanyang asawa. Tumakbo siya patungo sa amin at hinarang ang kanyang sarili sa harap ni Emily. Sinabi niya sa akin na huwag kong patayin ang asawa niya. Sinagot ko siya na kinakailangan ko iyong gawin
dahil kumakain ng tao ang asawa niya at muntik na siyang mabiktima. Ngunit marin siyang umiling at nagalit pa sa akin. Ayon kay Castor, matagal na raw niyang alam na aswang si Emily at siya mismo ang nagdadala sa mga biktima nito. Halos hindi ko masikmura ang mga sinabi ni Castor ng sandaling iyon. Nabulag na siya ng pagmamahal at pagkabaliw niya para kay Emily. Kitang-kita ko ang pagngiti sa akin ni Emily at nagkubli siya sa likuran ni Castor. Hinawakan ko naman si Castor sa kanyang kamay at mabilis siyang hinila patungo sa akin. Nagpumigla siya at akma akong susuntukin sa muka nang mabilis ko siyang binatukan sa kanyang leeg. Dahil doon ay nawalan siya ng malay. Pinahiga ko siya sa lupa at binalingan ng aswang. Sinubukan itong lumipad pero hindi na niya magawang igalaw ang mga pakpak niya. Kita ko ang takot na dumaan sa mga mata ni Emily. Pero hindi ako nagpatinag. Tinakbo ko ang pagitan naming dalawa. Akma ko na sana siyang sasaksakin sa dibdib nang sipain niya ako sa aking tiyan. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon para tumakbo. Sinundan ko naman agad siya at tinabol. Tumungo siya sa masukal na gubat at doon nagtago. Pero dahil sa tulong ng aking tabak ay natagpuan ko rin agad siya. Takot na takot siya nang makita ko. Nakayuko siya at malakas na umiiyak. Napatigil ang kamay ko na may hawak na tabak dahil nakaramdam ako ng awa kay Emily. Wala na siyang kalaban-laban sa akin ng mga sandaling iyon. Wasak na ang kanyang pakpak. Dumudugo na rin ang ilang mga natamo niyang sugat. Subalit ang pag-aalinlangan ko ng mga sandaling iyon ay napalitan ng galit. Naalala ko ang mga kalalakihan na napatay niya dahil lamang sa kanyang sariling interes. At hindi ko iyon matatanggap na palampasin lamang siya sa ginawa niya. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makita si Emily na unti-unting tumayo na may ngiti sa kanyang mga labi. Tumigil siya sa pag-iyak at mukhang bumigat ang pakiramdam ko habang nakatitig sa kanya. Ganun na lamang ang pagsigaw ko nang bigla niya akong hampasin ng kanyang pakpak. Malayo ang kinabagsakan ko. Hindi ko akalain ng mga sandaling iyon na may natitira pang lakas ang aswang sa kabila ng kanyang mga natamong sugat. Humigpit ang pagkakahawa ko sa akin tabak at saka dumura. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Bigam. Hindi raw dapat kaawaan ng mga nilalang na ang dulot ay kasamaan. Wala na raw pagbabago ang mga ito. Handa raw nitong manipulahin ng tao para makaramdam ng awa at pag-aalinlangan. Ramdam ko na rin na nanghihina ang katawan ko dahil sa sobrang bagsak ko kanina pa. Kailangan ko na lang ng ilang sandali para tuluyang tapusin si Emily. Hinintay ko siyang sumugod sa aking kinaroroonan. Yun lamang ang pagkakataon para mapuntiri ako na siya ng mga sandaling iyon. Umulusok na nga siya patungo sa akin habang ang mga mahaba niyang kuko sa kamay ay nakahandang sakmalin ako. Sinalubong ko ang kanyang atake at mabilis kong ibinaon sa kanyang lalamunan ang tabak. Nagpupumigla siya dahilan para mabitawan ko ang pagkakahawak sa aking tabak. Gumewang-gewang si Emily habang hindi makapaniwala. Kitang-kita ko ang takot na dumaan sa kanyang mga mata nang tignan niya ako. Sinubukan niyang sumigaw ngunit mas lalo lamang maraming dugo ang lumalabas sa kanyang sugat at maging bunganga. Unti-unti siyang napaluhod, nanghihina at umiyak. Makaraan naman ng ilang sandali, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Lumapit ako sa kanya at hinugot ang aking tabak na nakabaon sa kanyang leeg. Tumingala ako sa maliwanag na buwan. Bumuntong hininga at humakbang palayo sa bangkay ng aswang na si Emily. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Castor. Nang makita niya ang kanyang asawa, ay labis ang pagdadalamhati niya. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng konting konsensya ng mga sandaling iyon. Pero pinili kong tatagan ang aking sarili. Kinabukasan ay galit na sumugod sa akin si Castor. Hinarap ko siya pero pinigilan naman siya ng kanyang pamilya. Sinabi ng mga ito na tama lang ang ginawa ko sa asawa niya bago pa may maraming maging biktima ito. Ngunit nagmatigas si Castor at mukhang nabulag na siya ng pagmamahal niya para kay Emily, na kahit mali na ang ginagawa nito ay sa tingin niya tama pa rin.
Palihim naman akong kinausap ng pamilya ni Castor. Labis ang pasasalamat nila sa aking ginawa. Kung hindi raw ako dumating ng gabing iyon, baka tuluyan na rin daw nawala sa kanila si Castor. Humingi rin sila sa akin ng pasensya dahil sa naging asal ng lalaki at sa mga sinabi nito. Sinabi ko naman sa kanila na wala iyon dahil tungkulin ko ang pagpuksa sa kasamaan. Ilang araw akong nanatili sa aming bahay at hindi ako lumabas ng aming baryo. Kalat na kasi sa buong nayo namin ang tungkol sa ginawa ko sa asawa ni Castor. Mayroong hinangaan ako sa aking ginawa at mayroon namang nagsasabi na baka raw nabaliw na ako. Hindi ko naman masisisi ang ilan ng mga tao sa aming baryo na sabing baka nabaliw na ako dahil baka hindi pa sila nakakakita ng totoong aswang. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat ng iyon. Unti-unti ay naglaho na rin ang usapin sa aming nayon. Ngunit hindi na nila nakalimutan ang bansag nila sa amin bilang isang panday na antingero. Sinubukan kong kausapin si Castor, ngunit hindi niya ako pinaunlakan. Nabalitaan ko na lang na umalis na siya sa aming nayon at iniwan niya ang kanyang pamilya. Ako naman noon, sinubukan kong makipag-ayos sa mga magulang ko. Noong una ay matigas pa si tatay at hindi niya pa rin matanggap ang kapalaran ko. Pero paunti-unti ay natanggap na rin niya ako. Muli akong bumalik sa bahay namin at nagpasalamat kay tatay dahil tinanggap na niya ako sa kung ano ako. Ipinagpatuloy ko ang aking tungkulin at sinisigurado ko na walang mapapahamak sa aking pamilya. Noon ay kinausap ko si Bikam kung pwede ko nang itigil ang aking tungkulin. Nakilala ko kasi noon si Stella at gusto ko siyang mapangasawa. At sa tingin ko ay magiging balakid ang aking tungkulin bilang isang panday na antingero. Oras na maging kasintahan ko na siya. Pero hindi pumayag si Bikam. Babalik at babalik daw ang tabak sa akin at ang mutya ng bato hanggang hindi ko pa ito na ipapasa sa aking magiging anak o apo na lalaki. Kinakailangan ko raw panindigan ang aking sinumpaang tungkulin kay Lolo Sobi at sa kanya. At hindi ko raw dapat ito talikuran dahil lamang sa pagmamahal ko para kay Estela. Kung mahal daw talaga ako ni Estela, tatanggapin nito kung sino ba talaga ako. Binigyan ako ng pagkakataon ni Bikam noon na makapag-isip sa magiging desisyon ko. At sa huli, pinili kong tanggapin ang tungkulin ko. Sinabi ko kay Estela ang tunay na ako noong nililigawan ko siya. Siya ang kauna-unahang babae na hindi ko nakitaan ng takot sa kanyang mga mata nang sabihin ko na isa akong antingero. Sa halip na matakot siya, ay mas lalo pa yata siyang naging interesado sa akin. Noong naging kami ng dalawa, sinasama niya ako sa aming laban sa aswang. Hindi ko akalain na marunong siyang makipaglaban din para protektahan ako. Hanggang sa kinasal nga kaming dalawa at nagkaroon ng 4 na anak. 3 lalaki at 1 babae. At ang panganay namin na lalaki, ang naisip kong balak pamana ng aking tabak at mutya ng bato. Ngunit ang pangarap na iyon ay hindi natupad. Sir Proy, sapagkat nitong tumanda na ako at nagkaroon ng sariling pamilya ang aking panganay, naisip ko na isama na lamang sa aking hukay ang mutya at ang tabak. Ayaw ko na may iba pang pagpasahan ng tungkulin na mabigat. Sa ngayon, Sir Proy, sinubukan kong tawagin si Bikam para kausapin. Pero halos 2 dekada na rin siyang hindi nagpapakita sa akin. Ang napagtanto ko ay baka tuluyan ang nawala si Bikam at kahit na kailan hindi na magbabalik pa. Hinihintay ko na lang din ang oras ko, Sir Proy. Pero malakas pa naman ako, subalit hindi ko na kayang ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil wala na rin akong kakayahan na ipagtanggol sila mula sa mga masasama. Sa kabila nun ay masaya pa rin ako. Dahil kahit papano sa kabataan ko, nakatulong ako sa aking kapwa at kalabanin ang mga masasamang nilalang. At wala akong pagsisisi sa lahat ng iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kakwentong kalakbay. Maraming salamat.